tiwanik at ibinaba hanggang sa bewang sa isang balong punong-puno ng putik at ng iba't ibang mga dumi. Sa torture na ito, ang isang kamay ay hinahayaang hindi nakatali upang anumang sandali ay makapagsabi sila kung sila'y tatalikod na sa kanilang pananampalataya. Hiniwa rin ang kanilang noo at pisngi upang hindi maipon ang dugo at upang ito ay maging dahan-dahang pagkamatay. Kung kaya ang torture na ito ay napakasakit. Sa huling pagkakataon ay tinanong si Lorenzo at pinangako ang makakauwi sa pamilya. Ngunit ayon sa mga tala, ito ang kanyang ipinahayag. Ako ay ipinanganak na Katoliko at buong pusong tinatanggap ang kamatayan. Kung mayroon man akong 1,000 buhay, lahat ng ito'y sa kanya ko iaalay. Gawin ninyo ang nais ninyong gawin sa akin. Makalipas ang 3 araw, noong September 29, 1639, iniangat ang katawan ni Lorenzo mula sa balon at nalamang siya ay binawian na ng buhay. Ang kanilang mga bangkay ay sinunog at ang abo ay ikinalat sa dagat sa takot ng mga Hapon na kunin ng mga Kristiyano ang kanilang mga katawan. It's 4:10 p.m. Milabugyod, kini patayo. Kami atong maughang tugaron, panikay sikay ang di padayon. Mabuhi ang mati sa anon, may aswatog nagmatasikon. Dami ang siyomay atong matinawan, ipasigar mo ta sa kadaghanan. Siyomay sa tisa, tutulon kanunay. Siyomay sa tisa, sa kalami walay magmahay. Siyomay sa tisa, maoy pirmi pangitaon. Ang siyomay sa tisa, ang inabuhi gabilin mo. Maglibay ang tanan, magabagan ka ang Siyomay Festival. Pahandindi ang pingan sa mga tisa, ano panginabuhi atong di mahal. Sa masaw sa kabini, nabuhi og mamunga, timaan sa atong panagiusa. Ang mga tisa, ano tugihan matinabangon, Siyomay sa tisa atong paambuon. Mabuhi ang mga tisa, ano mabuhi ang Siyomay Festival. Siyomay sa tisa, tutulon ta kanunay. Siyomay sa tisa, sa kalami walay magmahay. Siyomay sa tisa, maoy pirmi pangitaon. Ang siyomay sa tisa, ang inabuhi gabilin mo. Ang siyomay sa tisa, kasi sa negosyo
Gila sa mga bata, ha? Ito, abang ko, eh.